what's the plan of the government for our foreign POGO workers? Of course. To answer that, we have DOJ Undersecretary Nicolas Felix T on the line or via Zoom rather. Magandang umaga po. Magandang umaga, Angela. Salamat sa pag-anyaya sa inyong programa. Thanks for joining us today, Yusek. To start it off, how many POGO workers po are now under the government custody? Under government custody, we have a couple of, around 1,000 are under government custody. They were the POGO workers who were rescued or arrested from the various raids that were conducted by the government over the past year and around 2 months. Yusek, I'd like to ask now, what will be our strategy regarding this? Will we deport them immediately or voluntarily pwede po sila umalis? Kasi understand na hindi pa ata na-vet lahat ng supposedly na-rescue kasi possibly daw may mga ibang involved na sumama daw sa paglabas sa pag-rescue na nag-identify kunyari as victims. Ay, kung naalala natin, sa SONA ni Presidente, binigyan niya ang Executive Department until end of the year upang i-wind down ng operations ng mga POGO, ng mga licensed POGO. So kasama doon sa pag-wind down ang pag-address ng kapalaran ng mga foreign nationals na nandito at nagtatrabaho sa mga POGO na to. Sa ngayon, pinagkakasunduan pa ng mga iba-ibang sanga ng gobyerno. Kasama dito ang PAGCOR, kami dito sa DOJ, ang Bureau of Immigration, ang DOLE, kung ano yung specific dates para mapauwi na ang mga foreign nationals dito. Pero tama kayo no, na yung option na voluntary deportation or voluntary repatriation, ibibigay natin yun sa mga foreign nationals na ito. I'd like to touch upon that, yung voluntary repatriation, Yusek. First of all, is that at our expense? Tapos second, ano yung anytime pwede sila umuwi sa country nila or they have to wait until a certain period na sinasabi niyo po na pagkakasunduan ng mga ahensya? In case of voluntary repatriation, it will be at the expense of the foreign national. Okay. But sa panahon, sa usapan na nila to unang-una ng kanilang employer at pangalawa sa koordinasyon nandito sa BI. Tingin ko ngayon kung voluntary repatriation ang pinag-uusapan natin, maaari na silang umuwi, no? But depende ngayon sa kasunduan nila sa kanilang employer. Yusek, just few days ago, DOJ defer 60-day POGO exit deadline po na sinet ng BI. Can you tell us more about it? Nakapag-usap na po kayo on how are you going to harmonize po your process regarding this? Yung 60-day period na schedule na sinet ni Commissioner Tansinco, tungkol to sa voluntary deportation. Kailangan lang to i-align doon sa mga pananaw ng mga ibang ahensya, kasama doon ng PAGCOR, kasama doon ng DOJ at ng DOLE. At nung huling linggo lang, nagsagawa ng meeting si Executive Secretary Lucas Bersamin na pinatawag niyo itong mga ahensya na to upang magbigay ng mga suggestions. At ang alam ko sa linggong ito, kukunin na nila ang pahintulot ng Presidente sa mga detalyeng ito. Alright, so ano pa po yung mga ginagawa po natin along with other agencies po in this process para po matrack down pa further down yung iba pang mga foreign nationals na nag-work po dito sa atin sa POGO? Magandang tanong yan, Angela, at napaka-importanting tanong yan. Dahil yung pakikipag-ugnayan na nabanggit ko, nauukol lang to dun sa mga legal na POGO, dun sa mga parang 42 o 43 na sinabi ni Chairman Altenco na mga internet gaming licensees, yung mga binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Ngunit dun sa mga impormasyon na umabot sa amin, mukhang madaming mga POGO na nag-operate na walang lisensya. Kumbaga underground na itong mga to. So dito, kailangan din namin bigyan ng pansin ito dahil ito yung mga pasaway talaga, no? Kumbaga, kung tumatakbo na sila na walang lisensya, illegal na yan. At malamang, sa kanila din nangyayari yung mga iba-ibang illegal na bagay tulad ng human trafficking, scamming, torture, at kung ano-ano pa. So ngayon naman, tuloy lang yung pakipag-ugnayan namin sa PAOK at sa law enforcement upang masugpo ng mga illegal POGO na to. At malaking pasasalamat namin kay Presidente na binana niya totally ang mga POGO dahil nagbubukas to ng panibagong yugto sa laban natin kontra illegal POGO. Kumbaga mas dadali kahit papano yung trabaho namin. Ngunit hindi pa siya ganun kadali.
Right. I understand po, kasi may mga maliliit daw nga po na mga POGO operating ngayon sa iba't ibang mga lugar natin dito sa Philippines. Even in, in a small condo units, sabi po nila ay nandoon po yung mga foreign workers natin. And I understand nga po, nabanggit nyo naman po yung magiging proseso ninyo. Pero I was wondering po, ano po ba mangyayari doon po? Isa po sa dahilan na sinabi po ng DOJ, kaya hindi po maseset yung 60-day na deadline ng BI doon po sa mga foreign workers. Ano po dahil nga po doon sa sinasabing mga pera, no, doon sa mga account, no? What happens po doon sa gambling money na tinatago po sa mga accounts nitong mga supposedly sales agents? Sige. So balik tayo dun sa usapan ng yung mga legal na POGO, yung mga internet gaming licensee. I mean, sinabi nga ni Presidente, winding down period until December 31, isang aspeto lang ng winding down yung kalagayan ng mga empleyado eh. Kasama din dun yung mga bonds, saka mga iba pang mga aspeto ng operasyon na mukhang PAGCOR na ang tututok dun. So kasama din yung sinasabi mo, yung mga deposit, but para sa amin mukhang operational concern na to at mas nasa mabuting posisyon ng PAGCOR upang sagutin yung mga concern na yan. Yusek, I'd like to clarify lang sa utos ng Pangulo, yung winding down utos, no? Sinabi niya at the end of the year, kailangan wala na pong POGO matitira. But as of today, as of yung SONA po, the day after, does it mean na sinasabi niya ay ban all POGOs, that even legally operating POGOs that are continuing to operate will now be deemed illegal? Ganun po ba yung trato natin? The understanding is that the internet gaming licensees, they are in the process of winding down already. And that is what we are trying to thresh out in the interagency meeting that Executive Secretary held last week, because there are varying views there between Bureau of Immigration, DOJ, DOLE, and PAGCOR. So hopefully, there are proposals that will be raised to the President, I believe, within the week. And hopefully, any concerns over that will finally be aligned. Okay. Kasi Yusek, I'd like to ask lang, kasi may mga nag-ooperate pa ata daw ng mga legal POGOs na nag-online pa rin. So madami po nagtatanong, as of now po, they're still allowed to go online during this winding down period? That is what has to be clarified. Whether or not the winding down period means that they should just simply undergo the process of liquidating, of finishing their operation, or if they can still operate during this winding down period. Okay. Oo, kasi 'di ba parang intindi po natin kasi sa SONA ni Pangulo talagang 'di ba as of today nagsabi niya 'di ba POGOs are banned. So dapat po sarado na sila, wala nang winding down, 'di ba po? Yusek? Hopefully, mabigyan ng clarity ang ang tanong na yan. And, meron ka pa bang... No, I'm good. Oo, sige po. Siguro po makipag-ugnay na rin po kami ulit sa inyo with regards to iba pa po naming update tungkol po dito sa POGO. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Okay, DOJ thank you. Undersecretary Nicolas Felix. Thank you din.